wala na. Hanggang bubong na yung tubig. Kumuha tayo ng update sa Ilocos Norte kung saan nagpatupad na ng preemptive evacuation. At may ulat on the spot si JP Soriano. JP? Rafi, sa mga oras na ito ay nagpapatuloy ang mahihina hanggang malalakas na pag-ulan at yan nga po ang naranasan natin simula pa kahapon, pero ayon po sa local officials, hindi pa ito yung inaasahan nilang pinakabugso talaga ng malakas na ulan at hangin dahil nga po inaasahang mangyayari ito paglapit pa ng bagyo dito sa Ilocos Norte na posibleng mangyari mamaya o bukas bago lumabas papuntang West Philippine Sea ang bagyong Christine. Yaray kung hindi nga magbabago ang galaw ng bagyo. Rafi, di pa man ramdam ang buong epekto ng bagyong Christine sa Ilocos Norte, nagkaroon na rin ng preemptive evacuation sa ilang barangay ng ilang bayan sa probinsya simula pa kahapon. Gaya ng mahigit 100 pamilya na residente ng barangay Kasilyan sa bayan ng Bacara. Ngayong araw meron ding mahigit 50 pamilya mula naman sa barangay Gabu, Lawag, Ilocos Norte na dinala rito sa Gabu National High School kung saan tayo naroon sa mga oras na ito dahil kadalasang binabaha ang mga barangay na ito kapag tuloy-tuloy ang mga ulan at may bagyo na una na silang inilipat sa magkakahiwalay na evacuation centers. Meron pong 21 munisipyo at 2 lungsod dito sa probinsya ng Ilocos Norte na naka-alerto na ngayon sa magiging epekto ng bagyong Christine bukas o mamayang madaling araw. Kanina may napaulat na ilang malalaking bato na bumagsak sa isang bahagi ng Manila North Road along Barangay Pansian sa Pagudpud, pero agad din naman itong na-clear at possible na sa lahat ng uri ng sasakyan. Sa announcement naman ni Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manotok ay suspendido na po ang lahat ng klase sa lahat ng antas, public at private schools sa probinsya, pati na rin po ang trabaho sa local government. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Rafi. Maraming salamat at ingat kayo dyan, JP Soriano. Nadagdagan ng mga lugar na isinailalim sa state of calamity dahil sa pananalasa ng bagyong Christine. Kabilang dyan ang Tag-Oyan, Quezon na nakapagtala ng mahigit 100 milyong pisong halaga ng pinsala sa agrikultura at pangisdaan. Nagdeklara rin ng state of calamity sa buong probinsya ng Albay at Camarines Norte. Magpet sa Cotabato, Bulan sa Sorsogon at Lagonoy sa Camarines Norte o Camarines Sur. Otomatikong iiral ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa mga lugar na nasa state of calamity.